Ito po mga kababayan, trending na trending ngayon no. Now showing si Zaldico sa social media mga kababayan. Kung saan ito nga ay nagtago na nahimik ng matagal mga kababayan. Kung saan lumabas ang kanyang baho sa mga investigasyon, ngayon po ay na-corner po siya. Kung saan nirekomenda na po siya ng ICI na kasuhan na ng ombudsman. Kaya ngayon po mga kababayan, hindi po siya nagsalita. Nagbasa po siya ng script niya at nagturo. At heto na nga po mga kababayan. Zaldico daw po speaks out, tags Marcos and Romualdez in BICAM insertion scheme. Saan makikita natin from this to this. So here, mababasa natin, Zaldico daw po tags Marcos Romualdez in alleged 100 billion budget insertions. So sabi here, sa sobrang tanga daw po nang nag-invento ng kwento ni Zaldico, hindi niya naisip na nagveto ang ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi lang po 100 billion, which is 194 billion pesos ang vineto po ng Pangulong Bongbong Marcos doon po sa unprogrammed funds. Nako po! Nakakatawa talaga ang palabas nila yung mga script nila. Sa bagay, last resort na nila to si Zaldico. Sabi here, kung si PBBM daw po at si Congressman Martin Romualdez ang mastermind, bakit nila binura ang GAA yung nanakawin nila? Masyadong pilit ang script ni Zaldico. Halatang gustong ibagsak ang Marcos administrasyon para hindi siya, makasuhan. So ayan yan, di ba? Resibo natin. At ito rin ang resibo natin, na ang Pangulong Bongbong Marcos nag-sign siya ng budget. Pero binitos niya po, ang 149 billion pesos. So doon lang tayo, wag tayong mag-allege na yan. Or kung anong allegation na yan, na walang resibo. So ayan grabe naman yan, hindi lang 100 billion ang vinetos po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kundi 194 billion pesos mga kababayan doon sa unprogrammed projects. O ayan din, may source tayo, Philippine Daily Inquirer. Marcos signs 6.3 trillion budget. Items worth 194 billion na vetoed po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Saan dyan si Zaldico? Wala. So sabi dyan, simpleng tanong lang naman mga kababayan. Kung si PBM daw mismo ang nag-utos na mag-insert sa kanya, ba't pa siya uutusan ng 100 billion sa 2025 GAA? Bakit niya binito daw po na halos doble pa? 194 billion pesos pa ang vinito po ng Pangulong Bongbong Marcos doon po sa unprogram, na budget. Ba't pa siya uutusan ng Pangulo? Sino ba siya? Mas mataas ang Pangulo po, mga kababayan. Di siya na maglagay doon sa NEP pa lang. So pakinggan natin to, yung DBM Secretary at siyempre po si Senator Ping Lacson. Kung sinabi niya na lang doon na kung ano-anong pagkakasunod, proseso, hindi niya binasa yung script. So maging totoo pa. Hindi talaga credible yan. Siya nga lumabas na isa sa mga corrupt, di ba po mga kababayan? Kaya nirekomenda na kaagad ng ICI papunta po sa ombudsman para kasuhan. So panoorin natin to. Ayon din sa konstitusyon, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magdi-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun na po. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Mahirap mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. I'm not defending the president, Why would we insert 100 billion sa BICAM? Samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun Second, bakit niya binito? Bakit niya NFLR?
Oh, doon tayo sasabi na sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Hindi support ng BICAM eh. Dapat sa NEP pa lang, sinabihan niya na yung BBM, sinabihan niya yung DBCC, uy, maglagay kayo ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't yung bibito? O, di ba? Napakaliwanag. Tagalog po yan, mga kababayan. Ano po, no? Siya nga kakasuhan ng gobyerno, di ba po, mga kababayan? E di kasuhan niya si Pangulong Bongbong Marcos at si Martin Romualdez para magkaalaman na. Siya nga nakikinabang, di ba po, mga kababayan? At syempre, hindi naman natin maitanggi yan. Nakikita natin ang lifestyle nila, no? Sa social media. As we all know, hindi naman talaga nakakalimutan ng karamihan po sa ating mga Pilipino kung saan salde corruption daw po, no, chronicles mula Duterte hanggang Marcos. Si Zaldico, no, sa ilalim ng administrasyong Duterte ay nadawit po, mga kababayan, sa mga pinakamalaking anomalya po, mga kababayan, ng pandemya gaya ng DepEd laptop scam po, mga kababayan, at mga kontratang konektado po sa kanyang Farmally, okay? Kung saan bilyong-bilyong peso po yan, mga kababayan, ang nawaldas sa overpriced daw po, mga kababayan, at irregular na procurement, okay? Mula noon hanggang ngayon, patuloy siyang lumulutang po sa mga isyo ng korupsyon at anomalya. Tapos pumanig lang sa kanila, no, si Zaldico, ginawang bayani na. Nako po, mga kababayan. Sabi here, Zaldico daw po, mga kababayan, tag as new hero of DDS groups. At sabi niya hindi na daw siya pinapauwi dahil po diyan at utos ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero here mababasa natin na pinapauwi po siya ng dating Speaker Martin Romualdez. So but to no avail, sabi po diyan ni Representative Garin. At here mababasa rin po natin, mga kababayan. So nire-reach out talaga nila si Zaldico. Siyempre, yung binasa na script ni Zaldico, so kasinungalingan na talaga yun. Pure hearsay lang daw po, mga kababayan, not under oath, okay? So wala pong authentic yan, mga kababayan. Naghahanap ka lang ng maituturo. Totoo naman, di ba? So bakit hindi ka magpasa, okay, ng affidavit mo dyan sa ombudsman? Or bumalik ka dito, harapin mo kung totoo talaga yan. At bakit din hindi sa DOJ yung script mo na may sinumpaang salaysay ka doon? At bakit din hindi sa Blue Ribbon or sa mga ethics nyo yan? Doon ka manumpa kung totoo talaga ang aligasyon mo or sinasabi mo. Bakit kasi sa social media? Alam naman natin, mga kababayan natin, mga marites. Pagkabasa ng headlines, yun na yun, no? Therefore, I conclude, yun na yung kaagad. Kahit walang katibayan, okay? Yung tinatawag na spoon feed, okay? Headlines. Walang sinsido common, ika nga. Kung ano-ano pa sinabi, mga kababayan, di ba? Poster boy, brown bag daw po. So wala talagang katibayan. Laway lang ang puhunan. Ang pinakalundo lang naman dyan, mga kababayan, no? So sabi here, kaya pala, no, pinangakuan daw di umano si Zaldico para di siya makulong, mga kababayan, pag napatalsik po si Pangulong Bongbong Marcos. Ang galing! Absuelto na siya pag napatalsik, okay, si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga siya di makauwi, di ba po, mga kababayan? Dahil po dyan, no, na in-endorse na, okay, ng ICI, papunta po sa ombudsman para kasuhan na po si Zaldico. Kaya inilabas nila, no, si Zaldico para daw po may pasabog laban po kay PBBM, okay, sa kanilang peace rally po or for transparency, alright? Pero karamihan sa mga Pilipino ay hindi po bobo. At syempre po, no, halatang halata ang kanilang script na tinatawag. Huwag masyadong halata, bato-bato sa langit. Mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Comment down below and follow.